Isang pirma, isang gabi, isang kasunduang walang balikang kapalit. Mga listeners, ihandang mga sarili dahil sa panibagong kabanatang ito. Sukdulan ng sakripisyo ni Rebecca. Sa ilalim ng ulan at sa gitna ng malamig na katahimikan, formal na siyang naging Mrs. Rebecca Jane Alcarte, isang kasal na walang pag-ibig, walang bulaklak at walang anumang tamis. Dinala siya sa isang nakahiwalay na bahay sa tuktok ng burol para sa isang bagay lang, ang paniningil. Walang romantikong vows dahil alak lang ang gagamitin ni Doc para kakayanin ang gabing ito. Magagawa kaya ni Rebecca na tiisin ang presyo ng buhay ng kanyang anak? Simulan na natin. Rebecca POV. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang tumatakbo ang sasakyan ni Doc Alcarte. Tahimik lang siya sa tabi ko, nakafocus sa pagmamaneho habang ako naman halos malunod na sa mga iniisip ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang tanging alam ko lang, sinabi niya na may pupuntahan daw kami at 2 araw kaming mawawala. 2 days. 2 araw na iiwan ko si Jaden at Joshua. Napabuntong hininga ako habang tinititigan ang mabilis sa pagdaan ng mga puno sa kalsada. Kaya ko ba talaga to? Naiwan si Jaden sa pangangalaga ni na Lucy at Nurse Mia at si Joshua sa pangangalaga ng tiyahin ni Lucy. Paulit-ulit kong sinabi sa kanila na bantayan silang mabuti dahil isasama ko ni Doc Alcarte sa isang seminar. Successful ang operasyon ni Jaden at ang sabi ni Doc Barcelo, hindi raw ito agad magigising. Normal lang yon sa mga pasyenteng inoperahan sa utak dahil masyadong malalim ang anesthesia na ginamit. Ang utak kasi, hindi lang basta nagigising gaya ng katawan. Parang sinasaksak na kuryenteng mga ugat nito. Kailangan pa ng oras para maibalik ang normal na sirkulasyon at pressure. Minsan, 1 araw, minsan 2, minsan higit pa. Kaya siguro sinimantala ni Doc Alcarte ang pagkakataon na makaalis kami. Pero paano kung hindi siya magising? Napakagat ako sa labi. Sinabi nilang normal lang pero hindi ko maiwasang matakot na baka kapag bumalik ako, wala na siyang malay. Huminga ako ng malalim pero ang dibdib ko parang may mabigat na nakapatong. Tumingin ako kay Doc Alcarte. Nakasuot siya ng itim na long sleeve. Bukas ang unang 2 botones at gaya ng dati. Seryoso lang ang mukha niya. Walang kahit na anong emosyon. Relax. Sabi niya kanina bago kami umalis. This is just a short trip. Pero kahit na anong sabihin niya, hindi ako mapalagay kasi hindi ko alam kung anong klaseng trip ang tinutukoy niya. 2 araw na mawawala at sa 2 araw na iyon, baka ito nang simula ng pagbabayad ko sa utang ko sa kanya. Pinilit kong ibaling ang tingin ko sa labas. Ang bawat poste ng ilaw sa highway ay parang guhit ng liwanag na mabilis na nawawala. Parang oras na hindi ko mahawakan. Siguro ito na yon, sabi ng isip ko. Baka maniningil na siya. Kumalabog ang dibdib ko. Alam kong walang libre kay Doc. At alam ko rin kung anong klaseng singil ang gusto niya. Sabi ni Nurse Mia kanina, maganda raw ang pagkakatakbo ng operasyon. Wala akong dapat ikabahala. Pero bakit ganito? Bakit mas kabado ako ngayon kaysa kanina sa harap ng operating room? Maraan kung sino po ang dibdib ko. Sinusubukang pakalmahin ng kaba, pero kahit na anong pilit kong lunukin, nananatiling nanginginig ang loob ko. Walang seminar, ginamit ko lang yun na dahilan. Narinig kong mahina siyang huminga sa tabi ko at sa gilid ng paningin ko, nakita kong mahinang pagtaas ng sulok ng labi niya. Hindi ngiti, kundi tila alam ko ng totoo. Wala si Candice ngayon, narinig ko. Kaya siguro ganito siya, walang pumipigil, walang limitasyon. Pero minsan, napapaisip ako kung baka may alam din si Candice. Baka may basbas niya ang lahat. Pinikit ko ang mga mata ko sandali. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Sa loob ng katahimikan ng sasakyan, naririnig ko ang ugong ng makina at ang tibok ng puso ko na parang ayaw magpahinga. Hindi ko alam kung saan kami pupunta.
Pero alam ko na hindi ako makakabalik ng katulad na dati. Hindi ko na nakayanan ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kanina pa ako nag-aalangan pero hindi rin ako nakatiis at nagtanong ako. Doc, saan ba talaga tayo pupunta? Mahina akong tanong habang nakatingin sa gilid ng mukha niya. Hindi siya kagad sumagot. Tanging malamig na tingin lang ang binaling niya sa akin. Bago muling ibinalik sa kalsada ang atensyon. Ilang segundong lumipas bago niya sinabi sa malamig at diretso niyang tono. Saan pa ba tayo pupunta, dalawa? I don't like wasting time, Rebecca. I want a result after 1 month. Parang napako ako sa kinuupuan ko. Resulta? Alam ko na kaagad kung anong ibig niya sabihin. Tamang hinala ko, maniningil na nga siya. Parang nalamig ang buong katawan ko. Mabilis ang tibok ng puso ko at kahit na gusto kong sumagot, parang natuyuan ako ng laway. Ano pa bang pwede kong sabihin? Kasunduan namin ito. Pinirmahan ko. Ako rin naman ang pumayag. Pero bakit parang hindi ko kayang tanggapin na totoo na? Humigpit ang kapit ko sa bag ko na nasa kandungan ko. Sinusubukan kong kontrolin ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon. Wala malang pakiramdam sa tono niya at parang robot na nagsasabi lang na dapat gawin. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, nagsalita siyang muli. But before that, may pupuntahan na muna tayo. Wala na akong nasabi. Tumango lang ako kahit na wala akong idea kung saan niya ako dadalhin. Ilang sandali lang, bumagal ang takbo ng sasakyan at tuluyang huminto sa harap ng isang bahay. Hindi ito mukhang mansyon o rest house. Simple lang, may maliit na bakuran, ilang paso sa gilid at sa pinto ay lumabas ang isang may edad na babae. May ngiti sa labi nito at halatang inaabangan ang pagdating namin. Naunang bumaba si Doc at sumunod ako. Kumampas agad sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Ramdam ko na nanginginig pa rin ang tuhod ko habang lumalapit kami sa matandang babae. Doc Alcarte, bati ng matanda at may halong saya sa boses. Ang tagal mo na rin hindi bumibisita. Kumusta? Ngumiti si Doc ng tipid at saglit silang nagkamustahan. Hindi ko masyadong narinig ang mga unang sinabi hanggang si bigla akong sinulyapan ng matanda at tinanong. Siya na ba? Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niya sabihin. Pero narinig kong malinaw ang sagot ni Doc. Siya. At sana manatiling sekreto ang kasalan na ito. Parang may biglang sumabog sa tenga ko. Kasalan? Ang mundo ko biglang tumigil. Hindi ako agad nakakilos. Parang nabura lahat ng ingay sa paligid. Tanging tibok lang ng puso kong naririnig ko. Ikakasal kami ngayon? Tumingin ako kay Doc pero hindi niya ako nilingon. Diretso lang siya sa matanda at parang wala lang sa kanyang binanggit niya. Talagang tutuparin niya rin ang kondisyon ko. Walang patumpik-tumpik, walang drama. Naramdaman ko na kumislot ang lalamunan ko pero walang boses na lumabas. Gusto kong magtanong, gusto kong tumakbo pabalik. Pero wala na akong lakas. Ang matandang babae naman, kalmado lang na tumango. Nasa loob na si Judge. Hinihintay lang kayo. At sa sandaling yon, para akong pinagtibay ng realidad. Walang atrasan. Ito na yon, ang kasal na walang halong pag-ibig. Ang kasal na presyo ng tulong na natanggap ko. At kahit nilalamon na ako ng kaba, pinilit kong huminga. Dahil wala na akong pwedeng gawin, kundi harapin ang kapalaran na pinili kong pasukin. Nakaharap na kami ngayon sa judge na siya magpapakasal sa amin ni Doc Alcarte. Ramdam kong lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko pero mas malamig ang katahimikan naming dalawa habang nakatayo sa harap ng mesa. Tahimik, mabigat at parang walang kulay ang paligid. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Kaba? Takot? Ulungkot? Kasal. Isa sana ito sa pinakamagandang pangyayari sa buhay ng isang babae. Yung tipo ng kasal na pinapangarap kong suotin, ang magharang gown. May mga bulaklak sa paligid at ngiting puno ng pagmamahal habang nakatingin sa lalaking mahal ko. Pero ngayon,
Eto ako, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at jeans. Walang makeup, walang bulaklak, walang pamilya, walang musika, wala ring ngiti. Tumingin ako kay Doc. Pareho lang kami. Simple ang suot, walang kahit na anong emosyon sa muka. Kasal ito, oo, pero kasal lang sa papel. Kasal na may kapalit. Kasal na walang pag-ibig kung hindi kapayaran lang. Walang parang tinutusok ang dibdib ko sa bawat tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang tingin. Ang hirap isipin na ganito lang natapos ang lahat. Dati naniniwala ako sa mga fairy tale endings. Pero ngayon, masyado na akong gising para maniwala pa. Let's start, sabi ng judge at narinig kong paglapit ng mga hakbang nito. Magsisimula na raw ang seremonya. Pero bago pa man makapagsimula, nagsalita si Doc. Judge, malamig niyang sabi. Please make it short. No need for long vows. We just need the signature and the blessing. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Wala man lang siyang pakiramdam. Walang kahit na anong respeto sa moment na ito. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na kahit peke ito, kahit na formalidad lang, sana man lang maramdaman ko na tao ako. Pero wala akong boses. Natuyo na yata lahat ng salita sa lalamunan ko. Naniniwala pa rin ako sa sanctity of marriage. Dagdag niya, diretso pa rin ang tingin sa judge. Basta magkaroon lang ng basbas. That's what matters. Nakangiti ang judge at tumangulang at nagpatuloy. Ako naman nakatitig lang sa kanya. Kay Doc, habang sinusubukang lunukin ang sakit. Gusto kong isipin na kahit papano, may kahit isang partner sa kanya na naniniwala rin na may saysay ito. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo kong nararamdaman na gusto niya lang matapos agad. Minamadali niyang lahat. Parang naghahabol ng oras. Habang binabasa ng judge ang mga salita ng seremonya, narinig ko lang ang mahinang hampas ng hangin sa bintana at ang tibok ng puso ko na parang gusto nang sumuko. Ito na ba yun? Ganito ba talagang kasal na pinili ko? Na kahit sa gitna ng panunumpa, ako lang ang nakaramdam ng bigat, ng takot, ng isang pag-asang alam ko na hindi na mangyayari. In just a few minutes, the wedding was over. You may now kiss the bride, wika ng judge na hindi mo alam kung masaya ba sa kasal na ito. Let's dispense with the tradition, malamig niyang sabi. Let's just sign the contract. Napatingin sa amin ng judge, halatang nagulat pero kagad dito tumango. Ang matandang babae naman, tahimik na lumapit, dala ang marriage certificate, nilapag ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Si Doc ang unang pumirma. Walang pag-aalilangan, pirma kaagad. Ako naman, parang wala sa sarili nang iabot ang ballpen sa akin. Ang kamay ko ay nanginginig, pero pinilit kong ituloy. At sa mismong sandaling pinirmahan ko, ang pangalan ko sa tabi ng kanya. Alam kong tapos na. At sa isang iglap, legal na ako ng Mrs. Alcarte. Ang sarap sanang pakinggan kung may kasamang pagmamahala. Pero wala. Parang pinahiram lang sa akin ang apelidong yon. Parang gamit na kailangang ibalik kapag tapos na ang kasunduan. Napalunok ako. Ang bigat ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman sa sakit ng realidad na pinasok ko. Tumungo si Doc, bahagyang lumapit sa akin at naramdaman kong mainit niyang hininga sa tabi ng tenga ko. Happy now? Bulong niya, mababa at may bahid ng panunuya. Tinupad kong kondisyon mo. Patuloy niya, halos pabulong pero malinaw. Now it's your turn. Payback time. Pagkatapos ay umayos siya ng tayo at sa unang pagkakataon, nakita ko siya nang ngumiti. Isang nakakalokong ngiti. Mapanganib, parang may kasamang babala. Pakiramdam ko, bumagsak lahat ng lakas ko. Ito na ngayon ang simula ng kasunduan na pinili kong pasukin. At sa bawat tibok ng puso ko, paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang yon. Payback time. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa bigat na nangyayari. Pero isa lang ang malinaw. Mula sa araw na ito, hindi na ako makakatakas sa pangalang yon.
Mrs. Rebecca Jane Alcarte. Isang pangalang kasing lamig ng halik na hindi kailanman dumating. Pagkatapos ng kasal, nakipagkamay na muna si Doc kay Judge. At sa matandang babae, simple lang ang ngiti niya. Walang emosyon at parang tapos lang si isang business deal. Thank you, narinig kong sabi niya, magalang pero malamig. Pagkalabas namin ng bahay, nauna siyang maglakad. Walang lingon, walang hintay. Parang hindi kami bagong kasal. Parang walang nangyaring kasalan. Napatingin ako sa likod niyang tuwid na tuwid habang naglalakad. Wala man lang siya sinabing kahit na ano, ni isang tingin. Napailing ako, ano bang inaasahan ko? Nabigla siyang magiging sweet? Nahawakan niyang kamay ko pagkatapos ng kasal? Natawa ako ng mapait. Stop being stupid, Rebecca. Alam mo kung ano pinasok mo. This is just an agreement, nothing more. Nauna siyang sumakay sa sasakyan. Binuksan lang ang pinto sa driver's side at tahimik na isinara. Ako naman, dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa passenger seat. Pero bago pa ako makapasok, narinig kong boses niya. Matalim, walang kahit na anong lambing. Can you move a little faster? You're not here to take a stroll. Napatingin ako sa kanya. Nagulat sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o masasaktan. Hindi na ako sumagot pa. Tumango lang ako saka mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Walang espesyal sa araw na ito. So don't act like it is. Dagdag pa niya habang inaayos ang seatbelt niya. Ramdam ko na kumirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi niya o dahil tama siya. Walang espesyal sa araw na ito. Hindi to love story, kontrata lang. Tanging iling lang ang nagawa ko. Pinili kong itago ang luha sa mata ko at sa sandaling pinaandar niya ang sasakyan. Naramdaman kong unti-unting lumalayo kami. Hindi lang sa lugar na yon, kung hindi sa kahit na anong idea ng pagmamahal na matagal ko nang pinangarap. Halos 1 oras din kami bumiyahe paakyat, pa-curve at pataas ang daan. Basang-basa dahil sa ulan. Rinig kong tuloy-tuloy na hampas ng wiper at bawat ungol ng makina habang unti-unting kinakain ng dilim ang paligid. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Doc. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Pagkaparada niya sa may driveway ng isang bahay sa tuktok ng burol, naramdaman ko kaagad ang malamig na simoy ng hangin. Ang buong paligid, madilim at tahimik. Sa malayo, kumikislap-kislap ang mga ilaw ng bayan. Pero dito sa itaas, parang ibang mundo. Why are we here? Mariin kong tanong habang sinusundan siya ng tingin. Lumingon siya sa akin, malamig ang mga mata. Honeymoon, ano pa ba? Napasingap ako. What? Don't play dumb, Rebecca. Kasal na tayo. I'll consummate our marriage. Gagawin na natin ang anak ko. Nanginig ang labi ko. Akala ko tapos na siyang magsalita pero hindi pa pala. Mas malalim ang boses at mas mapanakit. Stop asking why. Don't be so stupid. Pagkasabi nun, bumaba na siya ng sasakyan. Hindi man lang lumingon. Kinakabahan ako. Halos maramdaman kong bilis ng tibok ng puso ko na kulang na lang lumabas sa dibdib ko. Pero wala akong nagawa kung hindi ang bumaba at sumunod sa kanya. Sa pinto ng bahay, may matandang lalaking nakatayo. Marahil ay caretaker. May sinabi si Doc pero hindi ko na narinig dahil sa lakas ng ulan. Pagkaalis ng matanda, lumingon si Doc sa akin. Pumasok ka na, malamig ang sabi bago tuluyang bumagsak ang malakas na ulan sa bubungan. Mabigat ang bawat hakbang ko papasok. Parang rest house ang loob. Malinis pero malamig sa paningin. Wooden floor, glass windows at isang malaking kama agad ang makikita mula sa sala. Walang pintuan papunta sa kwarto. Iisa lang ang espasyo. Sa tabi may maliit na banyo at isang sofa. Umupo siya sa sofa, nag-cross ng arms. Nakatitig lang sa akin na parang sinusukat ang bawat galaw ko. Tingin ka pa dyan. Kung gusto mong maligo, the bathroom's there. Aniya sabay turo. Tahimik lang akong mahinang tumango.
Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, tumayo siya. Dahan-dahan na lumapit. You walk into this deal with your eyes open, remember? Mahina pero matalim niyang sabi. So stop acting like you're some kind of victim. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Lumapit pa siya lalo at halos magdikit na ang mga mukha namin. So be ready. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi natutupad ang usapan natin. Don't act innocent now. Hindi ako nagpakasal para sa drama mo. Don't make me regret this, Rebecca. Para akong sinampal sa bawat salita. Tumango lang ako at pilit na nilulunok ang pride ko at ang sakit. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Lumapit siya at binuksan ito. Ang matandang lalaki kanina may dalang tray ng pagkain at ilang bote ng alak. Kinuha yun ni Doc at sinara ang pinto. Nilapag niya ang tray sa mesa, saka kinuha ang isang bote. I need this. Aniya habang binubuksan ang takip ng alak. I can't do this while I'm sober. Hindi kita kayang galawin na walang alak sa katawan ko. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa mga salitang binitawan niya. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kapal niya, pero hindi ko magawa. He chuckled bitterly. Don't look at me like that. I'm not in love with you, Rebecca. I don't even like you. But we both know what we are here for, right? Napakagat ako sa labi. Parang gusto kong tumakbo, pero natigilan ako sa mga sumunod niyang sinabi. Let's just get this over with. The sooner we finish, the sooner I can stop pretending this marriage means anything. Parang naubusan ako ng hangin sa dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na tao din ako, pero wala akong boses na lumalabas. Tumango na lang ako, tinanggap ko na lang. Habang umupo-upo siya at ibinubuhos ang alak sa baso, ramdam kong lumalakas ang ulan sa labas. At sa bawat patak nito, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kalalim ang hukay na pinasok ko. Kasamang lalaking kailanman ay hindi marunong magmahal. Huminga ako ng malalim. Wala akong planong umiyak. Wala rin akong karapatang umasa. Pinili ko to at ito ang kabayaran. This is the price I have to pay. Ito ang pinasok ko. Dapat tanggapin ko. Mga kasummer, nakakadurog ng pusong sakripisyo ni Rebecca, hindi ba? Pero ang aral dito, hindi lahat ng tulong ay bukal sa loob. Ang iba, may katapat na napakataas at masakit na presyo. Minsan, sa labis nating pagmamahal sa pamilya, ibinibigay natin kahit ng sarili nating kalayaan. Ano sa tingin nyo, magagawa kaya ni Rebecca na itawid ang gabing ito? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po.